Mga minamahal, tuloy-tuloy na ating pananamba. Narito po tayo sa ating pagkain ng salita ng Diyos. At tayo po magsitayo, mga minamahal, bilang pagbigay galang sa salita ng Diyos. At akin na po yung binibigay po pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, Fred De Asis. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, beloved. Praise your Bible. No, magaling. Salamat, Malapit Jesus, sa iyong matamis at banal na presensya. Salamat, Malapit. Sa paglagay sa mga pag-awitan, sa mga patutuo, sa mga awitin ng Children's Choir, Adult Choir, Youth Choir, higit sa lahat, sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugan, instrumentalists, sa pagbibigay. Salamat po sa mga nagpatatapat. Pag-aaral salita, Malapit Jesus, kung magpala. Sa ganakil ako magawa, umasalamat ko sa inyo. Sunang dalangin namin ginagalang, mga pastor. Bless the children once again, Lord, through your word. Lagi sinasaway lahat, yung walang kaaway. I bind of Satan in the name of Jesus. Timo sa milibandao, sa opposing spirit, I command you in Jesus' name. Kasal. Right now, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. The highest praise, glory, and honor belong unto our Lord Jesus Christ, the King of Kings and Lord of Lords. I'd like to give double honor and respect to beloved Pastor, Evangelist Will de Estrada Almeida, the end time prophet, our loving God, and we always remember and cherish the blessed memories of our beloved Sister Pastor Lina C. Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children. Napati ko rin po sama po natin, beloved in-laws, natin beloved minister po, beloved Mama Esther, bless you po sa inyong mga kasama. Praise the Lord. Sa lahat po natin mga beloved preachers, beloved co-workers, at yung mga web, manugtog, sa mga webcast viewers, at sa inyong lahat, tinamahal. Magandang hapon po rin natin mga Pinoon. Kindly read 1 Peter chapter 5, verse 8 up to 9. Unang Pedro 5, 8 hanggang 9. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y mga puyat, ang inyong kalaban na dyablo ay gayang liyong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid sa nangasa sanlibutan. Amen. Just a few hours ago, na mahal, ilang oras lang nakalipas, yung bayaw ko po isa sa mga Army reservist. Bayaw ko, ilang oras lang nakalipas, may message sa kanya galing sa kampo, sa Camp Aguinaldo. Lahat po ng mga reservist soldiers mula sa Army, Navy, Air Force, tinatawag na po ngayon. Message, pinarward niya sa akin yung message. 107,000 of them. 100,000 mahigit yung mga reservists. Pinapatawag po sila na lumahok sa pagtatanggol ng soberanya ng ating bansa. Dahil lumalala po yung sigalot sa West Philippine Sea. Alam naman natin yan. Nakikita natin sa mga news. Hinaharas po yung mga Filipino soldiers. Mga China. Kaya nananawagan po si Senator Francis Tolentino. Maganda at lumaban kung kinakailangan. Just ilang oras lang nakalipas sila mahal. Kasi nga, inaano tayo dyan, parang inaapi yung Pilipinas. Gusto agawin yung teritoryo ng sarili natin. Kaya marami nga nasasabi, pwede lang pagsimulan ng digmaan pandaigdig, yung West Philippine Sea.
Hindi man tayo dapat magtaka dahil yan po'y nakasulat sa banal na kasulatan. Amen? Na mayroong digmaan, lalala yung mga kaguluhan, mga salot, lalala sa mundo. Ito naman ay pag-warning lamang ng Diyos sa lahat ng mga tao. At ganoon din sa atin. Amen? Hindi natin sinasabi ito para maghasik ng takot sa mga tao. Sinasabi natin na ito para magbigay warning sa lahat. Na ang pinakamatibay na muog ng mga Kristiyano o tao, walang iba, ang pangalan ng ating mahal na Panginoon Hesus. Amen? Sabi ng Banal na Kasulatan, the name of the Lord is a strong tower, and the righteous run into it, and they are saved. Yeah? The name of the Lord is a strong tower. Kung mayroon mayayari, kasi sa Biblia, sudden talaga, bigla yung mga mayayari sa mundo. Mamaya, babasa natin. Akala ng marami na hindi mayayari, but yun ay mayayari, biglaan. Lahat ng mga senyales na mga palatandaan tungkol sa end of the world, or end times, or the second coming. Lahat yan, sudden, biglaan. Kasi nagwa-warning ang mga Pinoon, matagal na nagwa-warning. Dekada na. Lagi na nagwa-warning ang mga Pinoon. Then, pag dumating na yung tamang time, it would be sudden. Bigla na lamang. Hindi masisisi ng tao ang mahal na Panginoon kasi bago mangyari yan, matagal na nagwa-warning ang ating mahal na Panginoon. Amen? Everybody praise the Lord. Kaya ano man mangyari, wala kang ibang tatakbuhan ang pangalan ng ating mahal na Panginoon. In the last days, those who call in the name of the Lord will be saved. At of course, dito sa gawain, dito tayo tatakbo. Ano man mangyari sa kapaligiran natin. When we will be united in prayer and in worship to the Lord, walang pwede magtagumpay laban sa iglesia ng ating mahal na Panginoon. Amen? This is the safest place in the world. Pinakaligtas na lugar, walang iba, yung gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga, kailangan natin magbantay palagi. Bantayan natin ang ating kaligtasan na mahal. Kaya sa katulad na binasa natin, kayo'y maging mapagpigil. Kayo'y maging mapagpuyat. Ang mapagpigil, mapagpuyat. Kailangan mapagpigil tayo. Pigilin natin yung mga kahilaan natin kung mayroon ba natitira. Pigilin natin yung mga bagay na hindi kalooban ng Diyos na gawin natin sa buhay natin. Mapagpuyat. Mapagpuyat saan, minamahal? Sa pananalangin. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Matyaga sa pananalangin. Mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng leyong umuungal ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Gusto nga agawin ang ating kaligtasan. Gusto silain ang mga anak ng Diyos. Kaya, kung hindi ka lalaban, minamahal, baka matalo tayo. Baka matalo ka if you're not fighting. A Christian should be fighting for his salvation.
para sa kanyang kaligtasan. Minamahal, kailangan ipaglaban natin. Hallelujah! Praise the Lord! If God be with us, who can be against us? Nakakatakot yan. Mga gera, mga salot, mga pestilences, nakakatakot yan. Pero sa mga masigasig na nagpupuri, naglilingkod, mga matuwid katulad ninyo, wala kang dapat katakutan. Dahil ang ating Diyos, the name of the Lord is a strong tower. Pangbanggit pa lang ng pangalan ng mga Panginoon, lahat yan, mga demonyo, lahat yan tatakbo sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Of course, laging may kondisyon. If you want to be saved from all kinds of the works of evil, gusto natin maligtas sa lahat ng gawa ng kasamaan. Yung mga gera na yan, mga patayan, mga kalamidad, mga salot, mga virus, gawa po lahat ng dyablo yan, minamahal. Hindi po yan gawa ng Diyos. Gawa po ng dyablo. Dahil sabi ng masulatan, siya'y pumunta para magnakaw, comes to kill, to steal, and to destroy. It comes to kill para pumuksa, magnakaw, at magwasak. Yan pong trabaho ng kaaway, minamahal. It comes to kill, to steal, and to destroy. But our Lord Jesus Christ comes to give us life. Amen? Para magwasak ang gawain ng dyablo. Ngunit ang mga malapay noon na nandito kasama natin, pumunta para bigyan tayo ng buhay at kasagalaan nito. Hallelujah! Praise the Lord! Sabi nga sa English, dagdagan pa natin. James chapter 4 verse 7, ito para hindi tayo matalo ng kaaway, ito po yung ating sandata. One of our weapons. James chapter 4 verse 7, matibay na weapon. Kaya natin i-resist, kaya natin patakbuhin yung dyablo. Minamahal, pag nandito sa atin ito, natin mga pastor, wala po nakatalo ng demonyo. Wala pa natin mga Panginoon, amen? Wala po nakatalo. Alam nyo bakit? Lagi na sa kanya ito, sa ating mga pastor. Can I read? James chapter 4, verse 7. Aklat ni Santiago, Kabanata 4, talatang 7. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalansang kayo sa dyablo, at tatakas siya sa inyo. Amen. Palapakan natin, mga Panginoon. Amen? Submit yourselves, therefore, to God. Isa, we cannot resist the devil. Hindi natin kaya labanan ng dyablo kung wala tayong submission. Kailangan natin magpasakop sa Diyos. Sabi niya, pasakop nga kayo sa Diyos, tatapwat magsisalangsang kayo sa dyablo at tatakas siya sa inyo. Submit yourself therefore to God. Bago natin i-resist, bago natin labanan ang dyablo, kailangan muna natin magpasakop sa Diyos. Palakpakan natin mga Panginoon, amen? Ibig sabihin, magpasakop tayo sa kanyang banal na kalooban. Sundin natin ang kanyang banal na kalooban. Hindi po yung sarili natin ang ating susundin. Kailangan ang kalooban ng ating mahal na Jesus. Magpapasakop po tayo sa kanyang banal na kalooban.
Hindi natin susundin ang ating sarili. If you want to be triumphant over the wiles of Satan, we have to submit first ourselves to the Lord. Kailangan mo na natin magpasakop. Diba? Pasakop, ibig sabihin, hindi ang kalooban natin ang susundin natin. Amen? Dahil kung kalooban natin susundin natin, ang kalooban natin, gusto lang yan, ayaw manalangin. Tinatamad tayo magsamba, tinatamad tayo magpuri. Yun ang sarili, yun ang laman. Gusto natin pagbigyan yung ating mga sariling kagustuhan. Pero kung gusto natin malabanan ang dyablo, kailangan hindi ang sarili natin ating susundin. Papasakop tayo sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Lahat yan sa banal na kasulatan. Gusto mo ng tagumpay, pagpapala, number 1 na gagawin natin, magpasakop muna tayo sa ating mahal na Panginoon. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Welcome po sa ating mga kapatiran na from abroad. Kasama natin. Nabati naman kanina. Inabati ko po sa uli. So, nagdala naman pastor na kayo mula lahat niya karating. God bless you so much. Hallelujah. Punin natin mga Panginoon. Ayan o. Pasakop nga kayo sa Diyos, tatapwat magsisalangsang kayo sa dyablo. At atakas sa inyo. Mas malinaw sa English, minamahal. Mas malinaw na bago tayo lumaban sa dyablo, kailangan magpasakop muna tayo. Amen? Mayroong patutuo dyan sa Aklat ng Gawa. Yung anak ng pare. Kaya pakihanap dyan sa Aklat ng Gawa. Ba, narinig nila si Pablo nagpapalayas ng demonyo. Eh, meron doong demon possessed. Inano nila? Pinuntahan nila. Anong sabi nung pare ba yun? Anak ng pare. Yan, pakibasa mamaya-maya. Sa pangalan ni Jesus na pinapangalan ni Pablo. Di ba? Yan sabi nila. Pinapalayas ka namin kayo masamang espiritu. Kasi meron na inalihan na masamang espiritu na tao. Ba, nagaya-gaya sila. Nagaya-gaya. Okay, nakita niyo ba? Basahin na lang natin para malinaw, yun na mahal. Mahalaga yung nagpapasakop tayo sa Diyos. Pag medyo nito ipapasakop, mahirapan natin palayasin ang kalaban natin. Marami tayong kalaban, hindi taong kalaban natin. Demonyo ang kalaban natin. Gagawin kang masamang tao. Diba? Ganun yan. Yan ang dyablo eh. Gagawin kang mahirap. Bibigyan ka na maraming mabibigat na problema. Hindi yan galing sa Diyos. Sa dyablo yan. Ngunit kung nagpapasakop tayo sa Diyos, madali mo lang yan labanan sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Kindly read. Gawa 19:11. At gumawa ang Diyos ng mga tanging himala sa pamagitan ng kamay ni Pablo. Ano pat ang panyo, ang tapi na mapadaiti sa kanyang katawan ay dinadala sa mga may sakit at nawawala sa kanila ang mga sakit. At nagsisilabas ang masamang espiritu. Tatapot ilan sa mga Hudyong pag-alagala na nakisipaglayas ng masamang espiritu ay nagsipanghas na sambitin ang pangalan ng Panginoong Hesus sa mga may masamang espiritu na nagsisipagsabi, ipinamamanhi ko kayo sa inyo sa pamagitan ni Hesus na siyang ipinangaral ni Pablo. At may 7 anak na lalaki, ang isa'y eskweba na Hudyo, isang pangulong saserdote na nagsisagawa nito. At sumagot ang masamang espiritu at sa kanyang sinabi, nakikilala ko si Jesus at nakikilala ko si Pablo at sino-sino kayo. Amen. God bless you. Palapakan natin mga Panginoon. Amen.
At gumawa ang Diyos ng mga tanging himala sa magitan ng mga kamay ni Pablo. Totoo talaga yung gawain natin dito sa unang palay mga pastor, yung gawain ng Jesus Miracle Crusade, totoo. Dahil marami himala dito na nangyayari sa atin. Amen? Ano pat ang mga panyo o mga tapi na mapadaiti sa kaniyang katawan ay dinadala sa mga may sakit. Yung panyo ni Pablo, grabing anointing ni Pablo, grabing power. Panyo lang niya, pag dinala sa may sakit, pag dinikit sa may sakit, gagaling yung may sakit. Palapakan natin, malapain. Amen? Basta-basta yung power ni Pablo, yung mga man of God. Bakit sila ganun ka-powerful? Hindi naman galing sa kanilang power, galing sa Diyos. Dahil sila ay nagpapasakop sa lahat ng kalooban ng ating mahal na Panginoon. The power of God will depend on our submission to our Lord. Nakadepende yung kaparihan ng Diyos sa atin, depende sa ating pagpapasakop sa mahal na Panginoon. Kung kaunti lang papasakop natin, kaunti rin lang yung kapangyarihan na sa atin. Pero kung lubos ang ating pasakop, lubos din yung power ng Diyos na sasama sa atin. Amen? At nawawala sa kanila ang mga sakit at nagsisilabas ang mga masasamang espiritu. Pero mo, panyo lang, ha? Katapot, ilan sa mga Hudyong pag-alagala na nagsisipagpalayas ng masamang espiritu. Ba, may nagpapalayas din. Gaya-gaya ay nagsipangahas na bitlain ang pangalan ng Panginoon Hesus sa mga masasamang espiritu na nagsisipagsabi. Ipinamamali ko sa inyo sa pamamagitan ni Jesus na siyang ipinangangaral ni Pablo. Ayan. Sinabi ng mga Hudyo na pag-alagala, may nakita silang inaalihan naman sa espiritu ng mga tao, aking pinamanik sa inyo sa pangalan ni Jesus na pinapangaral ni Pablo. Halatang hindi sila na bubuhay sa kalooban ng Diyos. Di ba? Kasi kung nabubuhay ka sa pangalan, nabubuhay ka sa kalooban ng Panginoon, mayroon kang otoridad magsalita. Palapakan natin mga Panginoon. Amen? You can speak. You can command. Yeah? Sabi ng Biblia, the righteous is bold as a lion. Ang mga matuwid daw ay bold, katulad ng leon. Ito, halatang di sila matuwid kasi nga, pinamahal ko sa inyo sa pangalan ni Jesus na pinapangaral ni Pablo, ginaya lang. Dapat ikaw mismo, sa pangalan ni Jesus, utusan kita, demonyo, lumayas ka. Dapat ganyan. Malapakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Diba ang ating mahal na Jesus, nagtaka yung mga Hudyo ng panahon niya. Pag nangangaral mga Panginoon, nagtaka yung mga Hudyo. Sabi, ibang klase mangaral itong tao na ito, ang malapit na sinutukoy. He speaks with authority, not like the scribes, sabi niya. Masaya makita niya. Pag nagsalita ng malapit noon, may otoridad. Hindi katulad ng mga eskriba. Why the Lord speaks with authority? He can command the devil to come out. Why? Because He is doing the will of the Father. Ganun din tayo. Pag ginagawa natin kalooban ng Diyos, wala kang takot. You can command. Kahit anong klaseng problema, kaya mo utusan. Kahit anong klaseng demonyo, kaya mo utusan. Because the Lord is with you. If you are submitting yourself to the Lord. Amen? Nagtataka sila, bakit ganito sa magsalita? With authority. Sana makita niyo. Nagtaka kasi, marami mga religious leader ng panahon na yan. Wala lang, panangaral, wala lang. Para nagsasermon lang. Pero nung dumating ating mga Pinoon, magsalita sa may otoridad. Dapat ganyan ka. Dapat ganyan tayo.
You speak with authority para ang demonyo lalaya sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Kita niyo lang? Ayan. Marcos 1:22, at nangagtaka sila sa Mamaya, kanilang balikan aral. natin to mamaya. Nangagtaka sila sa kanilang aral, sapagkat sila'y tinuturuan niyang tulad sa may kapamalaan at hindi gaya ng mga iskriba. Ayan, oh. At nagagtaka sila sa kanyang aral. Ang tinutukoy ng malapit ni Jesus kasi bagong padinig sa kanila. Nasanay sila sa mga iskriba, mga pariseo. Nangangaral lang, pero hindi naman pinamamuhay, kaya walang otoridad. Ha? At nagagtaka sila sa kanyang aral sapagkat sila'y tinuturuan niyang tulad sa may kapamalaan. He speaks and speaks with authority. At hindi gaya ng mga eskriba. Mga eskriba, wala lang. Walang himala. Hindi kaya magpalayas ng gawa ng diablo. Hindi kaya palayas ng diablo. Bakit? Bakit iba ang ating mga Pinoon? Dahil siya namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Bilang tao, he lives in accordance with the will of the Father. Ganyan na ganyan sa Bansulatan. If we are submitting ourselves to the will of God, we can resist the devil right away. Kaya natin palayasin anytime. Di ba?